Okay, so proceed lang po tayo ngayon, ma'am and sir, sa key points po, parang summary po nung mga videos po natin or yung mga importante po na kailangan po nating tandaan. So, first po is yung ating payment versus reimbursement po. So, again, ang payment po natin ay hindi pa bayad, whereas ang ating reimbursement ay bayad na. Yun po ang pinakasimpleng kailangan nating tandaan pag payment versus reimbursement po. Si payment, hindi pa po ninyo bayad at gusto nyo po kami po ang magbabayad. So, si reimbursement naman po, binayaran nyo na muna, inabonohan nyo muna, kaya po nagpapa-reimburse po kayo nung pinambayad po ninyo sa amin. So, yun po ang pinaka-difference po nilang dalawa. Kaya usually po kapag reimbursement, meron po tayong ina-attach na resibo dahil nga po bayad na po natin ito. Whereas ang payment ay hindi pa po natin bayad. Kaya pinapabayad nyo po sa amin. So, next po tayo is yung telephone or hotline versus mobile allowance naman po. Ang telephone or hotline po ay usually ito po yung 911 po ng station. Ito po yung tinatawagan ng citizen kapag meron pong sunog. Yung ginagamit po natin sa istasyon, yung hotline number po natin. Yun po yung usually nakaplan po ito. Yun po ang telephone or hotline. Sa kind of expense po ito. Whereas ang mobile allowance naman po ay para lang po ito sa mga officers holding a certain position po. Meron lang pong mga posisyon na entitled po sa mobile allowance. So, usually po, ang gagamit lang po ng mobile allowance ay si OPFMs lang po. So, next po is sa replenishment naman po tayo. So, ito po yung mga key points natin sa replenishment. Magkaiba po ang process kapag first quarter at saka kapag second quarter onwards. Sa first quarter po ay ang ilalagay po natin sa amount ay total PCF amount at saka isang beses lang po tayo mag-i-input. Total PCF amount po, yung total po na amount ng distributed po sa inyo na PCF. So, ang PCF po natin for the first quarter, meron pa rin po yung breakdown or distribution per kind of expense. Pero ang ilalagay lang po natin dun sa Google Form ay yung total amount lang po niya. At one time lang po tayo mag-i-input pag first quarter. Whereas, kapag second quarter onwards po tayo, meron po tayong input per kind of expense po. So, pag sinabi po natin na per kind of expense, ang sample po ng kind of expense natin ay office supplies, fall, travel, ganun po. So, isa-isa po yan. Isa para sa office supplies, isa sa travel, isa sa fall, isa sa O5. So, ibig sabihin po nun, maraming beses po tayo mag-inputs, kaya multiple inputs po siya. So, at saka sa may second quarter onwards po natin, sa bawat input po natin, kailangan gamitin po natin yung same particulars. And reminder po na kung ano po yung unang reference code na ilalagay natin sa may reference code column, ayun po yung ifa-follow ng ating system. So, dapat po same particulars yung gagamitin natin and be aware of the arrangement of expense in particulars para po tutugma po yung nilagay natin sa particular dun sa total amount na lalabas sa DBRS. Anyway, detailed explanation naman po is on the video po. Panoorin po natin ulit kung medyo nalilito po tayo. So, next po, paano po pag nagkamali? Pag nagkamali po tayo, ma'am sir, ng inputs natin at kailangan po natin siyang ipa-delete, kailangan po nating tanggalin doon sa system, kailangan pong mag-submit ng letter sa regional office for deletion of entry in the system. So, ganun po siya. Kailangan po nating mag-letter sa region, address to finance, para po ma-delete yung entry ninyo sa system na mali. So, next po tayo. Sa inputs po tayo, ma'am sir. Reiterate ko lang po na ito pong mga nasa baba ay papalitan po ninyo ito according po sa signatories po natin. So, si Head Requesting Office po ay Box A ni ORS at si Supervisor ay Box A ni DV. So, yun po. And then, next po is dito po sa may pag-input ng reference code. Sa pag-input po ng reference code, reiterate ko lang po ulit na manual nyo po siyang ilalagay. Huwag po tayong magka-copy and paste. Ita-type po ninyo siya.
Okay, and then, next po tayo. Sa printing naman po, reminder lang po na ang printing po natin ng ORS at DVI pareho pong portrait, pero sa size po ng paper is magkaiba po sila. Ang ORS po natin ay A4, while ang DV po natin ay 8.5 by 13 or long. Pag ipiprint po natin ang ORS, naka-fit to page po dapat at naka-narrow margins. In this way po, mas maganda pong tingnan yung magiging printing natin, mas maayos at mas organized po tayo, mas uniform po tayo pag ito po yung ginagamit natin. At saka kung babaguhin nyo po yan, pangit na po yung magiging fitting, so baka magka-cut po yung voucher natin. So, fit to page po siya and narrow margins. Whereas the DV naman po natin ay fit to width at ang margins po niya ay 0.25 each side. So, makikita nyo naman po yan sa video once na pinanood nyo po siya. And next po tayo. Sa monitoring of vouchers po tayo, kailangan nyo lang pong pumunta dun sa station po na sheet ninyo and then punta po kayo sa fund requested and status sheet. Ganito po yung itsura niya. And saan nyo po makikita kung bayad na po o hindi. Dito nyo lang po titignan sa status or remarks. Yan lang po ang sheet na kailangan po ninyo para makita kung bayad na o hindi. Hindi nyo na po kailangan magtanong. Titignan nyo lang po dyan kung meron na pong nakalagay na processed or paid na po yung voucher po ninyo. So, once po na gusto nyo tingnan kung bayad na po yung mga reimbursements ninyo or kung ano po yung mga pumasok sa ATMs po ninyo, ito lang po yung sheet na i-visit po ninyo. And then, next po tayo. Again, reiterate ko lang po, meron po tayong filter dito. Kung sakali po na marami na po tayong input dito, pwede po natin siyang i-filter para yung importante na lang po or yung recent na lang po yung makikita natin. For example, for the past quarter, for the past 3 months, meron ka na pong input dyan na nabayad na silang lahat. So, pwede mo na siyang i-filter. Gamitin nyo lang po ito para hindi nyo na po siya makita. So, ang current na lang po yung magpapakita sa inyo. And then, any other issues encountered po, please contact na lang po yung respective OPFDs po natin para ang OPFD po ang magre-relay sa regional office po. Mahirap din po kasi kung isa-isa po tayong magko-contact kay Sir Jerome since dito po sa first encounter po natin dito ay usually po malilito pa tayo or magkakaroon po tayo ng issues po na ma-encounter natin. So lahat naman po ito troubleshoot pero pag sabay-sabay po, mas maganda pong kontakin muna natin yung mga OPFDs natin para i-summarize po nila and minsanan na lang po ito-troubleshoot, ma'am and sir. So, yun lang po. Kung may tanong po kayo, wag pong mahihiyang magtanong. Thank you so much po.